Kahit siyensya, hindi kayang sabihin kung kailan tatama ang isang lindol. Kaya mabuti na ang laging handa. Kabilang dyan ang pagtitiyak na matatag ang pagkakagawa ng mga bahay at gusali. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, makailang beses nang sinasabi ng mga ahensya ng gobyerno na importante ang paghahanda sa posibilidad ng isang malakas na lindol dito sa Metro Manila sa gitna ng nakaambang paggalaw ng West Valley Fault. Kasama na dyan yung pagpapatibay ng mga estruktura at pagsasapuso sa kung ano yung dapat gawin kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, hari nawawag naman katulad halimbawa ng dock cover and hold. Pero paano ang paghahanda kung ang iyong tahanan o ang iyong estruktura ay tinatawiran ng fault line? Taong 2002 nang bilhin ni Noel ang bahay niya sa Philinvest 2 sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Pero bandang 2010 lang daw niya nalaman na ang bahay pala niya nasa ibabaw ng fault line base sa survey na ginawa ng FIVOC sa kanilang lugar. Yan ang gate na yan. Yung garahe na yan? Tapos yung bahay na to. Doon sa kabilang bahay. So parang kung lalabas, pumapagitna siya doon sa bahay ninyo? Napagitnaan kami pareho. Wala mang plano si Noel na lisanin ang ipinundar na tahanan, hindi pa rin daw tumitigil sa pagdarasal ang kanyang pamilya. At kung dumating ang kinatatakutan, meron na silang kasadong evacuation plan. Tinuturuan ko rin yung pamilya ko kung saan sila tatakbo. Halimbawa wala ako, saan sila papasok. Sakop ang Philinvest 2 ng Barangay Batasan Hills, isa sa 12 barangay na dinadaanan ng West Valley Fault base sa atlas na inilabas ng FIVOC. Sa pag-ikot namin sa loob ng subdivision, ang nagsilbi naming gabay ang mapang hawak ng pamunuan ng Philinvest 2 kung saan kita ang dinadaanan ng fault. Maraming tumatawag sa office na yung fault line gano'n. Kung nagtatanong sila sa admin kung anong gagawin, humihingi sila ng map ng fault line para at least mag-aware din sila na alam nila yung gagawin nila by the time na kuwan. Diba, maayos din nila kung ano yung gusto nilang gawin. Hiniling na raw ngayon ang pamunuan ng Philinvest 2 sa lokal na pamahalaan ng pagsasagawa ng earthquake drill sa subdivision. May mga nakaplano na rin daw na converging point at posibleng evacuation area, kabilang ang Christ the King Parish at 4 na covered court na minsan na raw naging silungan ng mga residente ng mga kalapit na komunidad na naapektuhan ng bagyong Ondoy taong 2009. For example, in basketball court, kasi nung last one, yung mga Ondoy kasi sa court namin, yun ang ginawang parang evacuation center. Sa GMA News Online I Am Ready Earthquake Preparedness Forum, sinabi ni FIVOC Director Renato Solidum na ang paghahanda hindi tumitigil sa kung anong gagawin pag nariyan na ang lindol. Ang mas importante at mas makakasagip ng buhay ang pagsiguro ng mga estrukturang nakatayo kayang suungin ng isang malakas na lindol. Taong 2013 pa naglunsad ng isang 12-point questionnaire ang FIVOC kung saan pwedeng masilip kung tama ang pagtatayo ng iyong tahanan. Mula sa kapal at laki ng hollow blocks hanggang sa mismong hugis ng tahanan. Mas matibay man ang mga estruktura na itinayo noong dekada 90 pataas alinsunod sa pag-amyenda sa National Building Code, mahalaga raw ngayon na siguruhin ng engineers at building officials na mga tahanan walang sakit kumbaga. Bukod sa estruktura, mahalaga rin daw na silipin ang electrical connection sa bahay lalo't pwede itong magdulot ng sunog. Sa mga subdivision, importante raw na mag-organisa mga homeowner, lalo na mga professional na pwedeng magbahagi ng kanilang expertise at suhestyon sa akmang kilos at pagresponde sa kanilang lugar sa sandaling tumama ang isang malakas na lindol. Mahalaga rin daw na round the clock merong safety officer ang isang gated community. Yung Homeowners Association, kagaya ng suggestion ko per building, condominium, high-rise, magkaroon ng public safety officer na in charge. Yung mga call centers natin, dapat merong public safety officer in charge na 24/7, siguro 3 shift. This should be part of the plan formulated by the LGUs kung saan magre-responde yung Homeowners Association. Kasi sila rin yun eh. Kompleto yun, may security guard doon, may clinic doon, di ba? Karamihan ng Homeowners Association, well-equipped naman yan eh. May clubhouse pa nga yan na pwede mag-serve na evacuation center. Pag-itip, maraming professionals dyan. Nabanggit na yung mahigit 100,000 severely injured sa Metro Manila. Kailangan ng maggrupo yung mga professionals, engineer, architect para mag-inspect, medical responder, doctor and nurse. Dapat within the community, yung mga yun pwede nang tumulong.
At Jessica, sa naturang forum din ng GMA News Online at I Am Ready, sinabi ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama na pwede raw humingi ng tulong sa kanila ang mga homeowners associations pagdating sa training sa pagresponde sa mga sakuna tulad ng lindol. Wala nang nabanggit na eksaktong numero si Yusek Pama, pero nasabi niya sa forum na marami na raw silang natulungan na homeowners associations sa usapin ng disaster preparedness, disaster response at link up sa mga LGUs. Jessica? Banggitin lang natin, Dano, kasi napaka-importante na matulungan natin ang mga kababayan natin na matuntun yung fault na yan kung yung kanila bang mga bahay, yung kanila mga gusali, eskwelahan, etc. ay nasa fault line. Kasi pero dapat liwanagin uli natin, hindi po porke malapit sa fault line delikado. Ang sinasabi po ng FIVOX at ng mga geologist mula sa UP-NIGS, ang National Institute of Geological Studies, wala sa proximity yan sa fault line. Kung malapit ka, malayo ka, pwede kang mapinsala o pwede kang masaktan, depende sa pagkakagawa ng iyong tahanan o yung istrukturang kinaroroonan mo, kung office building yan, etc. Pero pag ikaw ay nasa ibabaw nung fault line na yun ang medyo nakakabahala. At para po matunton kung yung inyong tahanan, yung inyong subdivision, yung inyong mga building, etc. ay nasa fault line na yan, malaking tulong yung nababaha.com. Yun po yung itatype nyo sa internet o sa Google. Hanapin nyo po yung nababaha.com na website kasi maganda yung pagkaka-execute nila, Dano. Pagka sa iPad o kahit sa computer, pagka close up mo yung isang lugar, maglalabas yung mga streets mismo. Napaka-specific nga, napaka-detalyado. At base sa nakita ko, Dano, napakaraming subdivision, mga matataong lugar yung dinadaanan ng fault line. May mga marangyang subdivision, may mga ordinaryong mga komunidad. Yung Angat Dam ay dinadaanan ng fault line. May mall, kung hindi ako nagkakamali, malapit din sa isang ospital. Dapat matuntun Tama, Jessica. At kagaya nga nung nabanggit ng ating kasamahan kanina, si Cedric Casillo, doon sa nababaha.com, yung website na yun, basically, ang ginawa nila is yung West Valley Fault Atlas, sinuperimpose nila sa Google Maps. Yes. So kung halimbawa, kung titingnan mo siya within the website, makikita mo doon eksakto. Halimbawa, yung iyong bahay, syempre, tayo naman, kabisado naman natin kung ano itsura ng ating bubong. Base na rin doon sa kuha ng Google Earth, makikita natin doon na nakasuperimpose yung fault. Maraming legends ito At importante din malaman kung saan yung fault line para alinsunod din yung ating magiging paghahanda. Kung kailangan ba nating lumikas, kung meron bang kailangan na backup or hindi. At Jessica, maganda rin na maipunto natin sa puntong ito, yung matagal na sinasabi ng FIVOX, hindi nakakamatay yung lindol per se. Ang nakakamatay at yung delikado ay kung yung iyong mga building, kung nasaan ka man, hindi kasi minsan halimbawa sa insidente ng isang lindol, pwedeng wala ka sa bahay, pwedeng nasa isa kang mataas na estruktura. Ang pwedeng maging delikado ay kung mag-collapse or halimbawa maging makompromiso yung integridad ng iyong building. So, yung sinasabi nga nila, importante sa puntong ito, bago pa ito mangyari, yung fortification, yung pagpapalakas doon sa iyong existing na tahanan, alinsunod na rin doon sa 12-point questionnaire na nirelease ng FIVOX noon pang 2013. Pwede itong ma-access sa website. At kung mangyari yung hindi inaasahan, harinawa, wag naman, ay kung ano yung response na iyong dapat gawin. Ikaw ba'y aalis? Ikaw ba'y magsistay? Are you gonna do the drop, cover, and hold? Or meron ka pa bang ibang pagresponde na dapat gawin, Jessica? Ulit-ulitin lang natin kasi ayaw nating magpanik yung mga kababayan natin pag pumunta sila dyan sa website na yan, yung www.nababaha.com. Baka magpanik kayo pag nakita nyo, ay malapit ako. Muli, sinasabi ng mga eksperto ng FIVOX at ng UP-NIGS, wala sa lapit yan doon sa fault. Nasa tibay po ng inyong mga bahay at ng inyong mga building o kung ano man pong gusali na inyong kinaroroonan. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.